Okay, mga kaijubero, letran. So, biruin mo, 1620 pa pala itong eskwelahan na ito, no? So muli na naman Ayan. tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Kung may isang bagay na nakakadismaya na makita maliban sa mga nawala na landmark, iyon ay ang mga napabayaan o iniwan sa sarili nitong malungkot na kalagayan. Ang makasaysayang napapalibutan ng pader, ang tinawag na intramuros, ay tahanan ng ilang mga napapabayaan na mga istrukturang ito. Isa na dito ay ang isang gusali na unang tinawag na pangalang Aduana, na ngayon ay Intendensya. Ito ay pangunahing kilala bilang lumang headquarters of the customs offices during the Spanish colonial era, known as the Aduana. Ang gusaling ito ay unang itinayo noong 1823 na idinisenyo ng isang Spanish architect na nagngangalang Tomas Cortes. Mahalaga rin ang lokasyon nito dahil ito ay itinayo upang malapit sa Ilog Pasig, kung saan maraming kalakalan at komersyo ang dumadaan sa mga pampang ng ilog nito, habang ang mga bangka ay nagdadala ng mga kalakal na nagmumula sa malalaking barko na dumadaong sa daungan malapit sa bukana ng Ilog Pasig. Nagkaroon ng malakas na lindol noong 1863 at maraming gusali ang nasira. Isa na dito ang Aduana Building kaya kinailangan itong gibain upang maiwasan na din ang aksidente. Ito ay muling itinayo noong 1876 at ang gusali ay hindi lamang nagsilbi bilang opisina ng customs kundi maging ng Intendensya General, ang General Admission, Treasury at ang Casa Moneda, ang Mint House, kung saan ginawa ang unang barya ng Pilipinas. Ang mga tanggapan ng customs ay inilipat sa ibang lugar na reclaim sa port area, sa labas mismo ng Intramuros noong 1900s. Pero nanatili ang opisina ng Intendensya at Treasury sa gusali, kaya nakilala ang gusali bilang Intendensya. During World War II, the building once again suffered damages in 1941 and later on by the American and Filipino military artillery during the Battle of Manila in 1945. The building was restored after the war and served as the office of Central Bank, then National Treasury and the Commission of Elections. Ang tuluyang pag-abandona nito ay noong 1979 nang ang gusali ay sinira ng napakalakas na apoy. Noong 1997, nakuha ng National Archives ang gusali upang magsilbing kanilang opisina sa hinaharap.
Kaya sa pagtatapos ng 2023, ngayong December 14, araw ng Thursday, samahan niyo ko at muli nga nating bisitahin at alamin natin kung ano na ba ang kalagayan ngayon ng Aduana Building. Okay, so nandito tayo mismo sa Jones Bridge, mga kaitsubero. Ayan, so mula dito matatanaw natin yung Binondo Intramuros Bridge. Okay. So dyan tayo bababa, dyan tayo maglalakad. Halika, baba tayo doon. So maraming beses, hindi naman marami, siguro twice ko nang ginawa itong noon at ngayon na ito ng lumang Aduana Building. So pasintabi na lang dun sa mga nakapanood na kasi marami tayong mga bagong viewers, mga followers na nanonood dito sa ating YouTube and Facebook. Ayan, so skip nyo na lang para hindi na kayo umaabala. So eto daw, dati daw itong opisina ng PLDT. So ito na yung Magallanes Drive. Ayan. Tapos yan na yung Walled City of Intramuros, mga kaitsubero. So open na pala itong gate na ito. Dati kasi sarado itong part na ito. Ayan o. Dito tayo. Bago tayo dumiretso dun sa Intendencia Building. Kaya dyan na parang pinukuha ko. Uutlog ka. Kuya, ano meron sa taas? Sir, Palakit tayo. sorry po yung sa historical place po ng Intramuros. Ganon. Kaya po ang baluarte ng isang gabi. Silipin nga natin. May nakakontact list ka? Oo nga. So ito yung letran. Kung di ako nagkakamali. Yeah, this is the letran. Okay, mga kaitsubero, letran. So, biruin mo, 1620 pa pala itong eskwelahan na ito, Ayan. So, shoutout sa lahat ng mga nakapag-aral sa letran. Ayan. Diretso na tayo doon. So, grabe, nakakatuwa. Dito sa part ng Intramuros na ito, syempre dito medyo malinis-linis, pero kapag pumunta ka dun sa ibang sulok ng part ng Intramuros, alam nyo na ibig ko sabihin. Ayan. So, di ba mga kaitsubero, dati kasi sarado itong part na ito. Kapag dumadaan ako, bawal pumasok dito. Pero ngayon buti, binuksan na nila. Chamber of Commerce of the Philippine Island. Pero never kong nilapitan yung historical marker. Tingnan natin. So itinatag bilang Kamara de Comercio de Manila noong April 9, 1886 upang mapaunlad ang komersyo at industriya sa bansa. Muling itinatag at itinala bilang korporasyon ng Kamara
de Comercio Pilipina noong 1903. Okay, Chamber of Commerce of the Philippine Islands Building. Ayan. So yan na yung aduana. Okay, so ito na yung Intendencia Building na dating Aduana Building. Ayan. So, na-acquire siya ng National Archives of the Philippines. Ayan. Hala, wala na yung Starbucks. Sarado na. Nawala na yung Starbucks dito mga kaitsubero. Tuluyan na silang nagsara. So, mukhang wala pang malaking improvement since nung pangalawang vlog na ginawa natin dito. Ayan. Or siguro ganun talaga, no? Ganun talaga katagal kapag magre-restore ka ng isang lumang structure. Especially kapag matagal na itong abandoned and matagal na itong sira-sira, ano? Ayan. So, nandito tayo sa tulay ng Binondo Intramuros, mga kaitsubero. So, kapag nandito ka sa ibabaw at nakaharap ka dito sa mga naglalakihang building na yan, para kang wala sa Manila. Para kang nasa BGC, Makati, Ayala, o Ortigas. Parang hindi siya Manila, ano? Ayan. Okay, so mula dito, matatanaw natin yung lumang building ng Intendencia na dating Aduana. So, nandito naman tayo sa baba ng tulay ng Binondo Intramuros. Ayan, pasyal-pasyal tayo dito. So, sino sa inyo ang madalas magpunta rito? Ayan, kasi dati hindi naman ganito kaganda itong lugar na ito. So, pinaganda na nila kasi itinayo na nila itong Binondo Intramuros Bridge. Ayan.
Okay, sama lang kayo ha sa pamamasyal natin. So malinis na dito. Malinis na ulit. Okay, so ulitin ko lang, ito yung Binondo Intramuros Bridge. Ayan, so dito sa side na ito yung Intramuros, tapos dun sa kabilang side, Binondo. Ayan. Centenario de la Expedición Maritima Mexico, Filipinas. 1964. Hindi, 1564, 1964. Ayan. So yan yung ito pa rin yung Intendencia Building na dating Aduana Building, mga kaitsubero. Ayan. Ayan, so kung makikita nyo, lahat ng mga columns talagang pinalitan na nila at nilagyan nila ng bakal para mas matibay ang structure. Ayan, kaya naman pala napakatagal. Pero ewan ko lang kung normal ba yon na aabot siya ng ganun katagal. Or siguro kapag hindi naman siya minamadali, no? Or siguro kung hindi naman siya priority na matapos. And of course, syempre, depende na rin sa budget, Ayan, syempre yung budget, doon tayo nagkakatalo minsan. Kapag walang budget, hinto. So pag nagkaroon uli ng budget, di-resume. Ayan, yun ay akin lang naman, Ayan. Okay, so asahan natin mga 3 years, 4 years, or up to 5 years siguro bago ito matapos. Ayan. So balikan uli natin after 6 months. So next year na, 2024. So ngayon ay December 14, mga kaitsubero. And ang orasan natin, 8:10 na ng umaga. Ayan. So ito ang update natin dito sa lumang building ng Intendencia na dating Aduana Building. Ayan. Ayan, so mula rito matatanaw natin yung Jones Bridge, tapos Escolta, ito Pacific Commercial Building, El Hogar, na hanggang ngayon ay abandoned pa din. So wala pa tayong alam kung i-restore ba yan o ganyan lang siya. So buti pa yung Pacific Commercial Building, ayan, nire-restore na. And mukhang malapit na siyang matapos, So balita ko magiging hotel daw yan, mga kaitsubero. Ayan. So ang El Hogar kaya kailan? Ayan.